blessed day to everyone. I am Alyssa Sandon and welcome again to day 29 of 365 Daily Devotion. At ngayong araw po ay December 29, 2025. At yung pag-uusapan naman natin ngayon ay kung sino ang tunay na King of Kings. Si Jesus ba or ang Diyos Ama? And for today's devotion, ito po ay pinamagatan natin Jesus, King of Kings and Lord of Lords. And now for the concept by Pastor Russell, it says, Jesus as the Lord of Lords signifies his supreme authority over every earthly and spiritual ruler. He reigns above all powers and kingdom, ensuring that nothing can thwart God's sovereign plan. Every throne, nation, and authority will one day acknowledge his lordship. His victory is eternal, and his reign is unchallengeable. Believer can rest in his sovereign power and submit fully to his rule over all creation. And now for our scripture reading, ito po ay matatagpuan natin sa Revelation 19 verse 16. It says, "On his robe and on his thigh he has this name written, King of Kings and Lord of Lords." Si Jesus po yung tinutukoy dito. At siya'y mayroon isang pangalang nakasulat sa kanyang damit at sa kanyang hita, Hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Now, dako naman tayo sa ating katuruan from this scripture. Number 1 is, the Father is the King of Kings and the Lord of Lords. Marami pong mga kasulatan sa Biblia ang nagsasabi nito na ang Diyos Ama natin, siya ang hari ng mga hari, gayon din Panginoon ng mga Panginoon. Katulad sa 1 Timothy 6 verse 13 to 15, it says, sa harapan ng Diyos na nagbibigay ng buhay sa lahat ng mga bagay at ni Kristo Jesus na nagpapatotoo ng mabuting pagpapahayag sa harapan ni Poncio Pilato, inaatasan kita na ingatan mong walang dungis at walang kapintasan ang utos hanggang sa pagpapakita ng ating Panginoong Hesus. Ito po sa verse 13 to 14 ay tinutukoy po dito si Jesus Christ, yung pagdating ni Jesus. At sa sumunod na verse po, 15 to 16, tinutukoy naman dito ay yung Ama. It says, na kanyang ipapahayag, ito po yung Ama, sa takdang panahon. Siya na mapalad at tanging makapangyarihan, ang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Siya lamang ang walang kamatayan at naninirahan sa liwanag na di malalapitan, na hindi nakita ng sinumang tao o makikita man. So, yung Father God po natin ay walang sino man ang nakakakita o nakakita sa Kanya, even yung mga angels, only Jesus Christ. And sabi din po sa parehong libro ng 1 Timothy 1 verse 17, Now to the King eternal, immortal, and invisible, the only God, be honor and glory forever and ever. Amen. Tinutukoy din po dito ang Diyos Ama. Siya ang hari ng eternal, immortal, hindi mamamatay, hindi namamatay, invisible, hindi nakikita. Sa haring walang hanggan, walang kamatayan, at di nakikita. Tanging Diyos ang karangalan at kaluwalhatian, magpakailanman. At sabi rin po sa John 1 verse 18, No one has ever seen God, but the one and only Son, who is Himself God. Ito po si Hesus Kristo, siya nakakakita sa Diyos Ama dahil siya mismo ay isa ring Diyos. And is in closest relationship with the Father, has made Him known. Walang sinumang nakakakita kailanman sa Diyos. Ang Diyos na tanging anak na nasa kandungan ng Ama ang nagpapakilala sa Kanya. So si Jesus Christ ang nagpapakilala sa atin sa Diyos Ama dahil siya lamang po ang nakakakita doon sa ating Diyos Ama. And for the last verses, 1 John 4 verse 12, No one has ever seen God. Ito po yung maraming verse po sa Biblia na nagsasabi, walang nakakakita sa Diyos Ama, kundi ang Diyos Hesus Kristo lamang po. Dahil, again, si Jesus Christ is God also. At hindi lamang po siya tao,
mensahero ng Diyos, kundi siya po ay Diyos din, King of Kings and Lord of Lords. Ayun po yung teaching natin, second teaching natin. At as well, sinasabi rin po sa Biblia, tulad ng sa Revelation 17 to 14, ito po yung pinapatotohan, they will wage war against the Lamb. Yung Lamb po ay tinutukoy natin dito ay si Jesus. Siya po yung tinatawag natin Lamb or Kordero ng Diyos. But the Lamb will triumph over them because He is the Lord of Lords and King of Kings. And with Him will be His called, chosen, and faithful follower. Again, sa Revelation then 19 verse 13 to 16, He is dressed in a robe dipped in blood. Ito po si Jesus Christ po ang tinutukoy dito. And His name is Word of God. Si Jesus po, kung babalikan natin yung devotion natin ng December 1, about the Logos, Jesus is the Logos. Si Jesu Cristo, siya ang salita from the very beginning. The armies of heaven were following Him, riding on white horses and dressed in fine linen, white and clean. Coming out of His mouth is a sharp sword which to strike down the nation. He will rule them with the iron scepter. He treads the winepress of the fury of the wrath of God Almighty. 16. On his robe and on his thigh, he has this name written, King of Kings and Lord of Lords. So for yung Bible po, sa Bible did not contradict itself. Pag sinasabi sa Bible na ang ating Ama ay Lord of Lords and King of Kings, at sinasabi rin po si Jesus ay Lord of Lords and King of Kings, hindi niya po kinokontradict yung sarili niya dahil po si Jesus Christ ay also a God. The Father and the Son, Jesus Christ, are both have the title of Kings and Lord of Lords. Ilang po siya basta tao, si Jesus Christ. The Father is the truly Lord and King, and as well Jesus. Sabi nga again doon sa John 1 verse 18, no one has ever seen God but the one and only Son. Kasi po, yung Son ay Diyos. God, the Father, and the God the Son are distinct. Magkaiba po sila. But both have the title of Kings and the Lord of Lords. At the same time, we believe that there is only one God. Isa lang ang ating Diyos, pero meron siyang tatlong persona. Ayun po yung tinatawag nating Trinity. And dako naman na tayo sa teaching number 3. The Spirit comes from the Father through the Son. If the Spirit is in you, then the Spirit of the Father and the Son is as well in you. They are dwelling in you. Their spirit are same. Hindi po magkaiba ang Spirit of the Father and Spirit of the Son. At makikita rin po natin sa Bible na sinasabi yung Spirit ay tinatawag din pong Spirit of Christ. And sabi naman po dito, sa John 14 verse 23, Jesus replied, anyone who loves me will obey my teaching. My Father will love them and we will come to them and make our home with them. And sabi naman po sa kasunod din na verse ng John 14 verse 26, but the Advocate, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, will teach you all things and will remind you of everything I have said to you. So tayo po ay likas na makakalimutin. Pero tayo ay binigyan ng Diyos Ama ng Holy Spirit through Jesus Christ. At itong Holy Spirit na to, ito yung magpapaalala sa atin ng mga katuruan, ng mga gusto, yung command ni Father God sa atin, yung purpose natin in life. Kaya, itong verse na to, yung John 14, that's why when we pray with the Spirit, we also commune in the Trinity. Kapag nagpe-pray tayo, invite the Holy Spirit. Kasi yung Holy Spirit, siya yung minsan nagsasalita para sa atin, lalo na madalas ay hindi natin alam kung ano yung ipagpipray natin. So, if we pray
invite the Holy Spirit, and we also, through the Holy Spirit, we can commune in the Trinity. And para naman po sa practical application, number 1, practice daily surrender. Lagi nating isurrender yung mga plano natin sa buhay. Let go of our own beliefs. Remove our invisible crown. Huwag tayo maghari sa sarili natin. Hayaan natin ang Diyos, ang ating hari, ang siyang mamuno para sa atin, sa ating mga buhay. Instead, let yourself rule by your Creator, the King and the Lord. And for number 2, pursue a life ruled by Jesus Christ, King Jesus. Sometimes we experience so much struggle in our life. Ang daming problema, ang daming challenges. And it's because you are trying to pursuing or handling it by yourself. Yung life mo, gusto mong ikaw lang humahandle. Let it be to God. Huwag tayo maging depende sa huwag natin idepende sa mga tao or sa mga bagay na meron tayo, yung resources natin. Be dependent to only God. Rely tayo kay God. Hindi tayo mapaghaharian ni Jesus marahil tayo mismo ang umiiwas sa Kanya kasi, again, we have a free will. Yes, binigyan tayo ng free will ni Lord. Dahil sa pagnanasa ng laman, pinipili natin yung mga maling desisyon. At yung mga maling desisyon, ito yung nagpo-provide sa atin ng temporary comfort, yung temporary success. So if we want an everlasting comfort, yung magaan, yung success na hindi temporary, then pursue a life that's ruled by King Jesus. Every day natin isurrender ang ating mga plano, kahit maliit man yan at simple man, God's want to make a pulidong detalye dyan. Let Jesus rule over you, your family, and everybody around you. And for number 3, pray to God in the name of Jesus by the Spirit. Every time na we pray, kapag lumalapit tayo sa Diyos Ama, we ask in the name of Jesus. Huwag po natin kakalimutan yon. And sometimes, yung Holy Spirit ang nangungusap sa atin. Siya yung nagre-remind sa atin yung mga dapat natin ipanalangin, yung mga pangangailangan natin. I know sometimes or yung iba sa atin ay hindi na nananalangin dahil sa kadahilan ng hindi naman nila alam yung pagpe-pray nila, ano ba yung pangangailangan nila. And so, let the Holy Spirit do that for you. Let the Holy Spirit speak for you. Kasi, ayun yung binigay sa atin. Again, binigay yun sa atin para turuan tayo, paalalahanan tayo, at yung mga prayers natin, siya yung magsasalita para sa atin. Yung Holy Spirit ang magsasalita para sa atin. Kasi mas alam nila, alam ng Holy Spirit kung ano ang tunay na pangangailangan natin. Again, Jesus know you, God knows you more than you know yourself. And for our reflection, gusto ko lang mag-iwan ng ating pagninilay-nilayan. What is the importance of daily surrender? Bakit ba mahalaga na araw-araw, hindi lang minsan, kundi araw-araw natin sinosurrender yung ating mga plano sa buhay at yung ating sarili? And now, bago tayo magtapos, let's have a short prayer. Father God, we praise you and we glorify you. Ngayong araw ay muli kami nagpapasalamat sa inyong mga biyaya para sa amin, Panginoon. Itong devotion ito na muli namin narinig ang iyong mga salita. Nagpapasalamat kami, Panginoon, despite of many things na nagdi-distract sa amin ay tinutulungan niyo kami, Panginoon, na mag-focus sa inyo, Panginoon. At ngayong araw, Panginoon, isinosurrender namin lahat ng nasa aming, Panginoon, mga kabigatan, mga problema, mga plano namin sa buhay, Panginoon. Sinosurrender po namin ito sa inyo at kayo na po bahala magpulido, ayusin na ito, Panginoon, na naka-align sa inyong kagustuhan, Panginoon. Help us to be more productive today, Lord God, at kayo nawaan laging dakilain ng mga tao sa aming mga ginagawa, Panginoon. At Panginoon, tulungan niyo kami baguhin ang aming sarili, Panginoon, na syempre ay naka-align pa rin sa inyo at
Salamat sa inyong anak na si Jesus, Panginoon, at sa Holy Spirit na inirigalo niyo sa amin, Panginoon, na siyang tumutulong sa amin, na naggagabay sa amin, at siyang nagsasalita sa amin na kapag kami ay hindi na namin kaya at wala kaming ibang maisambit, Panginoon. Maraming salamat sa inyong walang hanggang biyaya, Panginoon, at nawa agad, Panginoon, kayo ang madakilan ng bawat tao nakakakita sa aming ginagawa, Panginoon. In Jesus' name we prayed. Amen and amen and amen. Ayun lamang po for today's devotion. I hope marami tayong natutunan at matututunan pa. See you again tomorrow to our devotion. Have a nice day and God bless.